Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy sa magandang hapon na Metro and Mega Manila. Alam naman natin na medyo yung ibang mga parte ng Metro Manila ay medyo yung iba siguro naglilinis na ng kanilang mga bahay kasi medyo pinasok na ng tubig baha. At yung iba naman ay talaga na sa kanilang mga tahanan, nagiintay pa rin ng update. 'Di ba? Patuloy pa rin po natin ipagdasal yung iba nating mga pangga na apektado nitong habagat na ito at talaga nga naman dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, sama-sama po natin ipagdasala na naway yung mga sinasabing naka-line up pa ng mga bagyo tuluyan na maglaho sa kalangitan. Diba yung mga ganyan na sana mawala na lang sila. Parang yung mga, ay, hindi ka mag-ano-ano dyan. Na nakakaloka. Ay, pinapatawa ko lang po kayo, hindi ba? At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel Energy FM 1067 sa mga kaipanig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hello, marami po sa inyong lahat at gusto kong batiyan ito talaga, 'di ba? Bago tayo magtuloy-tuloy, 'di ba? Bukod sa mga nakatutok na all branches ng ating I Love Cut Encarnacion by Warren Encarnacion, 'di ba? Ako ay nagagalak dahil dumadami na po ang mga chismosa sa chismoso na talaga nga naman nakasubaybay kay Kapitana Sisa, lalong-lalo na ang mga Green GSM EV. Oy, hello! Lalong-lalo na kay Jeffoy ng South Caloocan. Hello po sa inyong lahat at syempre makakalimutan ko ba naman ang ating mga in-drive drivers na lumalaban pa rin kahit may bagyo. Oo, nakakaloka, diba? Ganun naman talaga, laban lang. Bagyo ka lang. Didiskarte kami ng malala. At syempre ang mga Grab taxi drivers natin, syempre batiin na rin natin ang mga joyride, 'di ba? Taxis. Meron na rin kasi sila noon. Hello sa inyo. Ayan, naway okay kayo. At syempre, ang ating mga public utility vehicles tulad ng mga bus na bumabiyahe ngayon at syempre ang mga jeepneys na rumaragasa pa din. Todo ang pagkayod ngayong hapon kahit na medyo yung ibang lugar ay medyo baha-baha. Laban lang, laban. Andito ako para aliwin kayo. Oh. Diba na nakakaloka yan? Pero eto na, wag na natin matagalin pa dahil nako sa ating unang chika, nako eto na, mukhang nagpuyos na naman ang galit ang init ng ulo. O diba? Ng ating mga netizens para sa ating unang chika! Nakakaloka to the highest level, hindi ba? Dahil nga sa halos isang linggo na, 'di ba, buhos ng ulan tapos parang nung last weekend wala talagang tigil, lalo yung kahapon, 'di ba, na nakakaloka yun na kung saan nga naman ay umapaw na naman ang ilang creek, may mga dams na talagang kailangan magpakawala ng tubig dahil syempre, 'di ba, kumbaga parang hindi na alintana yung kumbaga parang hindi nakakayanin ng mga yung katulad niya na ang Buklaw Dam, yung ibang dam natin na medyo nasa critical level din dahil sa sobrang pagsunod-sunod na buhos ng ulan ay talaga nga naman itong si Edo Manzano ay hindi naman napigilan ng sarili na muling tanungin ano na nga ba ang nangyari sa flood control. 'Diba? Na kung saan nga naman marami na naman sa ating mga kababayan ang hindi matanggap
ng actor-host, 'di ba? Na si Edu Manzano na alam mo 'yun, na dito na naman lumulusong na naman sa baha para lang alam mo 'yun na makipagsapalaran. Yung iba kasi kailangan magtrabaho, na kailangan lumusong sa bahay. Yung iba naman, halos lahat yung kanilang pamumuhay ay naapektuhan gawa ng syempre na naman, 'di ba? Na problema na naman sa mga creek, yung mga flood control projects na ito na hindi naman din naman niya nagugustuhan na. Oo, kahit naman sino, Sir Edu. Hindi lang po ikaw, hindi ba? Kumaga parang lahat na lang yata, 'di ba? Basta't uulan at magbabaha, 'di ba? Eto na naman tayo sa usaping flood control. Meron namang punto yung kanyang mga, hindi ko lang po alam kung talagang galing po ito sa official Facebook page ni Mr. Edu Manzano, pero ito po ay naglipa na all over social media na kung saan nga naman totoo naman may punto siya. Nasa na nga po pala yung ibang media na 'di ba dati kasi 'di ba sinabi niya sa kanyang statement doon sa mga posting, 'di ba, na asan yung mga media na dapat nagko-cover ng mga baha na usually ganito, bakit sa social media na nga lang napapanood, 'di ba? Samantalang dati-dati sa balita tayo on TV, on radio natin nababalitaan kung saan nga ba yung mga apektadong lugar. Hindi na rin niya talaga, alam mo yun, nakaligtaan na isama na naman na, teka sandali, parang masyado tayo nakatuon sa kung anong problema na dapat natin isulong, pero yung problema, eto, kasi nagbaha na naman, yung tungkol sa flood control na ito, na ginawang parang, alam mo yun, ewan ko ba naman, nag-happy fiesta sila, nakahakot ng maleta. Totoo naman, may point yun, diba, na eto, wala na naman tayong nagagawa para sa ating mga kababayan. Tuwing uulan na lang ba, sasabihin na lang, makakasanayin na lang natin. 'Di ba? Okay na yan. Na parang nagbiro pa nga sa huling statement ni Mr. Edu Manzano na parang sabi niya, okay na, kami na bahalang lumangoy. May paglangoy. 'Di ba? Hindi totoo naman. Hi, Kapitana! Sabi ni Russell Vargas. Sabi niya, nakakagalit yung ibang mga nakaupo sa gobyerno, sabi ni Daryl Fukunaga. Imbes na unahin ang flood control scandal. Oo, 'di ba? Yun din ang pinupunto ni Mr. Edu Manzano, Daryl Fukunaga 'Di ba na, teka sandali, ano na nga ba? May napanagot na po ba? Oo, may mga nagsusoli ng pera. Pero ano yun? Pag sinoli ang pera, wala na, ganyan. Parang hero ka na, ganyan. So, kailan pa mo naging hero ang magnanakaw? 'Di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, 'di ba? Tuwing umuulan na lang, tuwing bumabagyo, 'di ba? Tuwing may bagyo na dumarating, hindi na maalis sa utak ng mga tao yung tungkol sa nangyaring flood control scandal na yan. Lalo pat wala pa talagang napapanagot ng todo-todo, sabi nga ni Rufa May. 'Di ba? Sabi niya, kada ulan at baha, yung flood control talaga maaalala natin. Oo, especially ng mga taong, 'di ba? Especially ng mga ordinaryong manggagawa, 'di ba? Na kapag bumabagyo, ang agad yung sinususpindi ang pasok, 'di ba? Ang mga tao sa gobyerno. Aba, bakit yung mga yung mga ibang empleyado ba hindi po ba tao at hindi po ba saklaw? 'Di ba, ng ating alam mo yung bansa na hindi apektado ng baha, na parang sasabihin, depende kasi yan sa kumpanya nyo. Depende kasi sa ganito. Pero sila apektado kaagad. Na dapat sila yung gumagawa kaagad. Di ba yung mga nasa ahensya ng gobyerno, dapat sila yung una kaagad na nakakaisip, teka sandali, baka may pangangailangan yung mga ordinaryong manggagawa, lalo pat ganito, na may kalamidad. Hindi po ba? Tama ako, mali. Nakakaloka yun, di ba? Hindi lang basta usapin itong flood control. Kung hindi, syempre mapapansin na rin yan ng iba na parang, porket kami yung mga talaga nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, na ninanakaw lang naman. Di ba yung mga ganyan? Tapos ang ending, kami yung walang proteksyon, kami yung walang mga, alam mo yung programa na pwedeng maisalba ang aming mga pagkatao. Wow! Pagkatao agad! Kaya for sure, di ba, hindi lang si Mr. Edu Manzano
for sure may ganyang mga litanya on social media. Marami pa din sa ating mga kababayan, mga pangga na nasa showbiz industry na mag-iisip na naman ng paraan paano makatulong doon sa mga naapektuhan ng baha, doon sa mga nawalan ng bahay, doon sa mga nawalan, sana wala naman pero yung mga nawalan ng mahal sa buhay dahil nga dito sa ganitong kalamidad, 'di ba? Tapos pagka nag-viral on social media, magre-react na naman na bakit uunahan ng ganitong kemerut. Ewan ko ba naman. Di po ba dapat nakikita nyo na agad yun? Sabi niya, Kapitana, mag-ingat tayo sa leptospirosis. Oo, 'di ba? At syempre, 'di ba, yung sabi niya pagkarga sa jowa ng paglusong sa baha. Oy, 'di ba? Mag-iingat din po tayo. Hindi lang basta pagsulong sa baha, lalo pat kung hindi naman kunwari yung area nyo, hindi naman po kayo affected ng baha, hindi ba? And medyo naulanan. Huwag kakalimutan pag uwi ng bahay ay maligo agad, hindi ba? At syempre, uminom ng mga vitamina, ng mga food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Eto yan, ang MX3 capsules. Alam niyo ba na about MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam niyo ba na about MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist at microbiologist. Kaya nga naman hindi katakataka na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kung meron ka pang katanungan, feel free to visit their website at mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Bukas po, rain or shine, nandyan po kami sa may Mercury Drugstore, 11th Avenue, Caloocan City para sa ating huli kapangga at yan sa atin ng MX3. Dito ako, believe, ulitin ko rain or shine, nandyan tayo. Maghahatid tayo ng biyaya sa mga taga-Caloocan, lalo dyan sa 11th Avenue Mercury Drugstore. Kaya magkita-kita tayo dyan bukas ng umaga. Muli po ako sa Kapitana Sinsa, ayan, para sa Chikon! Ayan, sumasabit. Para sa Chikon ni Sisa. Woo! At magtuloy-tuloy po muna tayo ulit ang ating tugtugan. Siyempre, saan pa ba yan? Kung hindi dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.